Napapagod. Ayan. Gender mainstreaming and gender development. Eto, mga kapatid, pwede nyo itong kuning mandato sa GADPLA natin. MC 2013-2022. That is about gender mainstreaming and development. Pwede ito yung gawing legal basis sa GADPLA. Ano? Gender mainstreaming. Ito, napaka-generic nito. So, gagawa niyo ng vision, mission, goal na very specific. Ito lang eh. Pag kinuha niyo itong legal basis niyo, sa loob ng 6 na taon, punong-puno na kayo. No? Okay, let us see. MC 2013-2022. Ayan. Legal basis, Philippine Constitution. Ayan. Pwede niyo gawin yung mandato. Ayan, oh. The state recognizes the role of women in nation building. Ayan. And shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Oh, gender equality na to, di ba? Yan lang. Mandato na yan. Pwede nyo nang gawing springboard para sa inyong GADPLA. Ayan. Sa Philippine Constitution, MC 13-2022. Ayan. Protection to working women by providing safe and helpful working conditions taking into account their maternal functions such as facilities. Okay na tayo dyan kahapon. Diba? Yung 105, tsaka yung mga lactating room. Ayan. Ginagawa na yan. Kaya sa co-op nyo, pwede nyo gawing legal basis din yan. Nasa co-op nyo, kung merong mga nabubuntis, lagyan ng kwarto yan for lactation. Yan napakalawak ng legal basis, no? Ito pa, another. Pwede nga itong sandigan, no? EO 273, or the Philippine Plan for Gender Responsive Development. Pwede rin yan. Ano ang laman yan? Ito. Ayan. Mandated the implementation of gender and development in accordance with our constitutionally guaranteed human rights. Yung mga karapatan ng babae at lalaki. Yan, pwede rin yan, no? Yeah, directs all government agencies taking appropriate steps to ensure the full, ayun, dito papasok yung gagawin ninyong plano. Policies. O maglagay ng policy na kapag ka ang babae sa co-op ay nabuntis, bigyan ng ganito yan, di ba? Mga ganon. O yung mga lalaki na ganito, o yan, sa mga policy, lagyan nyo ng gender equality. Strategies, lagyan nyo ng gender equality. Programs na gagawin ninyo sa GADPLA, yan. Projects ninyo. Yan, magandang sandigan din itong EO 273. Do you follow? Yes. Kapag kasi may sandigan yung GADPLA nyo, that is really very good. Unquestionable. Move on. Yan. Ito, pwede din to, no? Yung sa NEDA at sa DBM. Circular number 2012-01. Ayan, lead in setting the priority, women's empowerment. Kung yan ang basis nyo, ang gagawin nyo naman, mga livelihood sa kababaihan, mental health, yun ang kahapon, yung sinabi ko sa inyo, health ng kababaihan, pwede nyo diyang ipasok, di ba? Ayan. Yan, okay? Pwede yan. Marami na yan, ano? Another one, Republic Act 6939, which is, ano yung 6939? RA 6939. Ay, nakalimutan na. Bawal! Uy, bawal nyo itong kalimutan. Republic Act 6939. What is this? Ha? Tingnan nga natin. To promote the viability of the... Okay. Ito. That is the creation of Cooperative Development Authority, implementing the cooperative rules, regulations, and policies. Yung Republic Act 6939, ito po yung ating CDA. At yung Republic Act 6938, ano yun? Ito pala yung kahapon, yung CDA pala.
The new Cooperative Code of the Philippines. Uy, bawal yan. Pag sinabing 6938, ito yung Cooperative Code of the Philippines. Say it. 6938? Cooperative Code of the Philippines. Ito yung mga batas, no? Ang 6939, that is the implementer of the Cooperative Code. And that is the CDA. Tandaan niyo yan. Guys, kung ikaw ay nasa larangan ng COO, tandaan niyo yung 6938, the Cooperative Code of the Philippines. Ito yung mga batas. At yung mag-i-implement ng batas, 6939. Which is the Cooperative Development Authority. At under dito sa 6939, ito yung GAD. Di ba ang ganda? Pwede rin na ito ang basehan nyo. Kasi pag binasa nyo yung 6939, ito ang laman. Concerning about GAD. May natutunan ba? Again, ano yung 6938? Cooperative Code. Yun yung sinusunod nating batas sa kooperatiba. At sino yung mga pulis o nag-i-implement ng batas? Republic Act 6939. which is the creation of CDA. CDA. Maliwanag. Sige ulit, makulit ako eh. Kasi alam nyo, gusto ko pag nagtuturo ako, paglabas ng pinto, dala-dala yung natutunan. Hindi yung magbubuklat pa ng libro para may natutunan siya. That is not learning. That is, ano yun, pangangabisado, no? Gusto ko paglabas yun ng pinto, pag tinanong ko, ano yung 6938? Di ba? Ano yung 6938? Cooperative Code. Batas ng kooperatiba. At ano yung 6939? Creation of CDA. The implementer of the code, which is the Cooperative Development Authority. Silang, please don't forget that, no? Kasi tayo mga COO, dapat kabisado natin yan. Ha? Hoy, silang. 6938, alam. Republic Act 6939, alam. Bawal sa isang cooperative member ang hindi alam ang 6938 at ang 6939 at ang Republic Act 9520. Na? That is the revised code of the cooperative. Meron na pala ako. Ayan, okay? Habang gumagawa ako. Section 3, dyan sa code. Ano yung purpose? Ayan. More on gender equality pa rin. Pag binasa niyo yan, dapat malagay sa polisiya ng co-op, programa ng co-op, activities ng co-op, ang gender equality. Pinagkakadiinan, no? Yan. You can ask a copy of the soft copy nito ha, sa secretariat. Ayan, yan yung purpose. Section 4, yan din ang scope. O, di ba? Lahat ng nakarehistro sa CDA dapat sundin ang Republic Act 6939. Yung 2019 tayo noon, 2019 tayo sa CDA. Ayan. Ito, saan tayo gagawa? Di ba? Lahat ng legal basis meron na tayo. Saan natin aatakihin siya para ma-implement o ma-gender stream sa ating kooperatiba? Ito yung 4 na pintuan o 4 na bintana, 4 na pinto para pasukin natin para sa gender equality and development. Number 1, yan. The gender mainstreaming requires intervention doon sa, pwede natin ilagay siya sa planning, programming, budgeting, implementation. Ito yung 4. Lagay natin sa policy yan. Ilagay natin sa mga tao. Kaya yung gagawin natin plan, pwede namang nakalagay po sa policy namin ganito. Sa members, sa programa, paulit-ulit, palagay ko, tandaan nyo na talaga. Sa goal number 2. Yan. At sa enabling mechanism. I-discuss natin lahat yan, isa-isa. Yan. Maliwanag?
dito sa apat na to, dito tayo pwede gumawa ng programa sa gender equality sa ating loob ng kooperatiba. At ito din ang apat na required sa atin na lagyan natin ng gender, ng God. Ano? Itong apat na to, sa policy dapat may God, sa mga miyembro, dapat concerned sila, may God, sa mga programa natin, dapat may God, at sa mga enabling mechanism. Ito yung mga iba't ibang instrumento na pwede natin pasukan ng God through the template that I have given you. Maliwanag? Maliwanag yung gagawin natin, no? It should be in the 4th entry. Sa apat na pintuan, dapat may God. Hello? Hello po. Hi. You understand what you're going to do? Yes. Diyan sa apat na yan. We are now guided. Sino dito yung naliwanagan na? Ay, ganun pala ang paggawa ng God. Taas ang kamay. Ay, nako, pakitaas ng mabuti, hindi ko makita. Ibig sabihin, hindi nagtataas ng kamay, hindi pa maliwanag. Sige, uulitin natin sa umpisa. Taas ang kamay ng naliwanagan. Paano gagawin ng God? Taas. Kasi uulitin ko sa umpisa yan. Maliwanag ha? O dito, parang gustong ulitin. Bandang dulo. Uulitin ba natin? Itaas ang kamay para hindi na ulitin. Iwagay-iway ang tagumpay. So, may legal basis, may pintuan, alam na ang gagawin mamaya sa template natin. Ano? Maliwanag ba? Yan. Siyempre, kanya-kanyang ko, ayan, sa policy. Tingnan nyo nga yung template ninyo, parang meron na dyan. Sa policy na, meron ba diyang... Sa policy, kung mamaya na tayo magbuklatan, ano? Okay, dire-diretso Wala muna. policy na. Ayan, sa policy dapat, ayan, meron kang gender mainstreaming at pwede ito sa format na department orders. Sa atin, hindi department orders, memo, no? Sa loob ng OO. Yan sa organization. Special orders, mga board resolution, ayan. Yung sa policy pala ng COCO. Ayan, mga administrative order ng ating management staff, mga memorandum, executive orders. Ibig sabihin, yung policy, dyan natin aatakihin. Sa policy, pwede bigyan natin ng mga special order, board resolution, ano pa ba? Yeah, memorandum, executive order. Sa policy, yan ang dapat nating atakihin. Okay, next. Mamaya gawin natin yan. People. Ayan. Ano yung ilalagay sa people? Yung mga tao na gusto nyong serbisyuhan doon sa cooperative. It can also be outside the cooperative. Anong atake natin dyan? Ayan. Ito. Ayan. People. Yung sponsor, the individual or group who has the power to sanction or legitimize change. Diba? May mga tao na talagang malakas ang kanilang gustong serbisyo sa loob ng kooperatiba. Yun. Yung mga sponsor, lagyan natin yan. And then, change agent, ayan. Yung co-op natin, may mga friend na mga mayayaman na kumpanya. Diba? Pwede natin silang gawing change agent for the people that we want to have change. Yan. The target. Sino yung saservisyohan natin? Halimbawa, yung sponsor, yung kooperatiba natin, yung change agent, si mayor, si konsehal, yung kumpanya, yung Infinity, ay, Tiffany, ano yan. Yung mga yung mga transport, pwede yung cooperative mag-sponsor, ang change agent nyo yung LTO, gagawa kayo ng programa na kung saan ang mga kalalakihan na walang lisensya ay makakakuha ng lisensya. The change agent is the LTO. At ang target nyo, yung mga driver nyo na wala pang lisensya. Diba? Ay, kila sister, napakagaling nito. Pasok na pasok. Ano sister? Kila sister, nakakakuha sila ng dolyar-dolyar sa abroad.
Uy, joke lang. Para mayaman tayo. Kailangan ang goal natin mayaman, masaya, maganda. O, di ba? Ayan. Mga donation. At ang change agent ay ang fully alive. At ang target, ang mga kabataan na inaalagaan ninyo. Yun. Pasok. Gawa kayo ng programa according to your group. Understood? Okay po ba, sir? Parang hindi naman okay dyan, sir. Kaway-kaway kung okay. Ayan. So, gagawa natin ng gender. Yan, gender development. The advocate. Ayan, kung yung meron pang gusto